Alam mo ba kung bakit marami nasisirang gamit ang toddler mo sa bahay niyo? Ang sobrang hyper energy niya, yan po ang dahilan. Huwag mo siyang pagalitan o patigilin kapag hyper siya. Ito po ang 5 steps para i-channel ang sobrang energy sa pagpo-focus ng anak mo at pagiging productive nang hindi nasisira ang mga gamit niyo sa bahay. Panoorin mga dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Sino po sa inyo dito nakaka-relate na sobrang gulo ng anak mo? Takbo ng takbo, kilos ng kilos, at kung ano-ano mga pinagagawa sa sala ninyo, sa kwarto ninyo at sa iba pang lugar ng bahay niyo. Yung tipong araw may nasasalaula, araw-araw may nababasag o nalalaglag dahil sa sobrang pagtalon at paggalaw ng anak mo. Kaya ito po guys ang tanong natin for today's content. Alam mo ba kung bakit maraming nasisirang gamit ang toddler mo sa bahay niyo? Ang sagot, kailangan niyang i-release ang energy at kulang siya sa tamang outlets. Hindi po dapat natin patigilin ang natural na pagkilos ng anak mo. Hindi kailangan nating i-channel po ito ng maayos. Ito po guys ang 5 quick steps para i-convert ang destructive energy sa productive activity ng anak mo. Una, bigyan ng energy outlet sa labas. Siguraduhin po natin na araw-araw siya makakapaglaro sa labas. Tulad ng pagtakbo, pag-akyat o paglalaro sa playground or sa park. Kapag naubos ng energy sa labas ng anak mo, tahimik yan sa loob ng bahay niya. Second po natin guys, ituro ang safe places sa bahay. Mag-designate tayo guys ng isang lugar, kunyari, sala, o kahit saan man, para sa pagtalon o paglalaro ng anak mo. Kapag lumabas siya sa lugar na yan, kalmadong i-redirect ang anak mo pabalik dun sa lugar na yun. Pangatlo, huwag gamitin ang pagkain o gadget bilang pampakalma sa anak mo. Huwag po nating piliting umupo ng matagal ang anak natin. Sa halip po, magbigay tayo ng mga movement breaks. Kunyari, 15 minutes. Next po natin guys, i-channel sa constructive play ang anak natin. Palitan po natin guys yung mga sinasabi natin nakakasirang mga activities sa mga makabuluhan. Kunyari, nagbubuo, naghuhukay, tulad ng mga blocks, mga clay, lupa sa garden natin kung meron tayo. Yan po yung magpaparelease ng energy ng anak mo pero magpapatibay ng focus niya. Last po natin guys, magbigay ng malino na boundary. Kapag sobrang ingay na ng anak mo, nagiging delikado na, kalmado po natin siyang i-remind sa rules natin. Masisirang sofa natin, kakatanong mo, bumaba ka na. Maging consistent po tayo sa mga patakaran natin. Ngayon ko na-realize guys, na ang solusyon pala para sa mga nasirang gamit, hindi galit natin. Hindi ang tamang pag-channel natin ng energy sa tama at malino na outlet sa anak natin. At tandaan po natin daddies at mommies, ang sekreto sa hyperactivity ng anak mo ay hindi ang pagpigil mo sa kanya, hindi ang pagbigay mo ng tamang lugar at tamang gawain sa kanya. Yan po ang sagot para hindi na masira ang mga gamit nyo sa bahay. Ikaw mami at daddy, anong pinakamahal o pinaka-memorable na gamit na nasira ng anak mo sa bahay nyo dahil sa energy niya? I-share mo naman yung kwento mo para makarelate din ng iba.